Inihayag ng Kia ang bagong 2025 Tasman pickup truck at tinatawag ito ng mga tao na pinakamalakas na truck. Hindi dahil ito ang may pinakamataas na power output o ang pinakamarangyang feature. Hindi. Ang bagay na ito ay hindi wala iyon. Mayroon itong dalawang kamanghamanghang option sa makina na akma para sa mid-size na merkado, isang disenyo na parehong kasiyasya at functional, at isang tag ng presyo na abot kaya. Gumagawa ng konserbatibong diskarte si Kia. Sa madaling salita, gumagawa sila ng perpektong track para sa masa at ang discarding ito ay magagarantiya ng tagumpay. Hayaan mong i-break ko ito para sa iyo. Gumagawa ang performance Kia sa industriya ng automotive at mas mabuting paniwalaan mong hindi nila ginugulo ang kanilang pinakabagong Tasman Ute. Sa gitna ng halimaw na ito ay may ilang seryosong turbocharged na 4 na silindro na nagpapalabas ng 290 horsepower at 311 pound-feet ng torque o ang Brawny V6 na may 350 horsepower at 375 pound-feet. Nakakakuha ka ng pinakamainam na balanse ng performance at kahusayan at ang mga advanced na pagpipilian sa transmission, 8-speed auto, available na dual clutch, ay tiyaking mailalagay ang mga kabayong iyon sa semento ng may katumpakan at pagtugon. Nakatutok ang Kia sa mga malalaking aso tulad ng Ford Ranger at Toyota Tacoma at determinado silang ilagay ang kanilang claim bilang isang seryosong kalaban. Ang mga taong ito ay naglalayon para sa pinakamataas na pwesto at hindi sila nagpipigil. Paano mo pa ipapaliwanag ang lahat ng ito at ang advanced na pamamahala ng makina na tumpak na kumokontrol sa pagkasunog upang mabawasan ang basura, kasama ang magaan na materyales na pumapatol sa kabuang timbang? Higit sa lahat ng ito, salik sa madulas na aerodynamic na disenyo at tinitingnan mo ang isang malaking pagpapalakas ng MPG. Ang mga pagtatansya ay mula sa 35 sa lungsod hanggang sa isang kahanga-hangang 45 sa highway na talagang kahanga-hanga. At narito ang kakaibang bagay tungkol sa Tasman. Ito ay hindi lamang isang track ng lungsod. Hindi. Sa katunayan, ang bagay na ito ay darating sa mga uri ng drivetrain na nag-aalok ng parehong all-wheel at four-wheel drive setup. At para sa mga tunay na mahilig sa off-road, ang configuration ng four-wheel drive ng Tasman ay magkakaroon ng locking differentials at mas mataas na ground clearance na gagawing tamang trail-conquering machine ang track na ito. Ang mga feature tulad ng ABS, electronic stability control, at hill descent control ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na itulak ang kanilang mga track sa mga limitation, on-road o off, nang hindi na kompromiso ang iyong kapakanan. At ang sistema ng pagpepreno ay in-engineered upang magbigay ng pambihirang lakas at control sa paghinto, kahit na sa mga mapanghamong kondisyon. Huwag hayaang lokohin ka ng masungit na proportion ng track ng Tasman. Ang rake na ito ay humahawak sa poise at liksi ng isang mas maliit na sasakyan. Ang sopistikadong pagsususpinde at mga advanced na tulong sa pagmamaneho, tulad ng electric power steering at adaptive damper, ay naghahatid ng nakakagulat na maliksi at tumutugon na karanasan sa pagmamaneho. Ngunit hindi nakakalimutan ni Akir ang mga speed junkies doon. Ang mga magagamit na turbo engine ay isang ganap na kinakailangan. Ang mga high-revving, forced induction power plant na ito ay naghahatid ng adrenaline pumping. Surge ng acceleration na mag-iiwan sa karamihan ng mga kakompetensya sa rear view. At ang sport mode ay lalong nagpapatalas ng throttle response, steering, at transmission tuning para sa mas dynamic na karanasan sa pagmamaneho. Yan ang tinatawag kong pagbibigay ng iba't ibang. Ngunit hindi lang iyon. Pinapatunayan din ni Akir sa hinaharap ang Tasman na may parehong hybrid at all-electric na mga pagpipilian sa powertrain sa lalong madaling panahon. Ang hybrid na variant ay walang putol na pinagsasama ang gas at electric motivation para sa mahusay na kahusayan, habang ang purong EV na modelo ay ipinagmamalaki ang isang kahanga-hangang 300 milya na hanay at mabilis na kidlat na instant torque. Alinmang ruta ang pipiliin mo, nakakakuha ka ng sustainable at tech-savvy na track. Ngunit ang powertrain ay hindi lamang ang nakakakuha ng mga tampok na tech. Panloob na disenyo. Mula sa walang kapantay na kaginhawahan hanggang sa pinakabagong teknolohiya, ang interior ng Tasman ay nagpapakita ng walang humpay na dedication ng Kia sa pagpapahusay ng karanasan sa pagmamaneho. Ito ay tungkol sa paghahalo ng karangyaan sa innovation para makapagbigay ng walang kapantay na karanasan. Binabalot ka ng marangyang mga upuan ng Tasman na tinitiyak na ang bawat paglalakbay ay masarap. Ginawa gamit ang pinakamahusay na kalidad ng katad, ang mga upuang ito ay hindi lamang magandang tingnan. Ang mga ito ay binuo upang tumagal at pakiramdam na kamangha-mangha. Kahit na ito ay isang hindi mabata na mainit na araw ng tag-araw o isang malamig na umaga ng taglamig, ang pinainit at pinalamig na mga upuan ay nasasakop mo. Dagdag pa na may mga adjustable na pedal, ang mga driver sa lahat ng taas ay mahahanap pa nga ang kanilang perpektong akma. At sa multi-zone na climate control, lahat ng tao sa kotse ay maaring magtakda ng sarili nilang temperatura.
Ito ay tulad ng iyong personal na santuario sa mga gulong. Nag-aalala ka ba tungkol sa espasyo para sa iyong mga groceries o sports gear? Walang problema. Sinakop ka ng Tasman. Ang mga fold-flat na upuan sa likuran ay ginagawang madali upang lumipat mula sa pagdadala ng mga pasahero patungo sa paghakot ng mga kargamento. At kapag puno na ang iyong mga kamay, sasagipin ang power-operated tailgate. Gamit ang mga madiskarteng inilagay na USB port at wireless charging pad, ang iyong mga device ay palaging naaabot at handa ng gamitin. Ang lahat ay may sariling lugar na tinitiyak ang isang walang kalat na kapaligiran at kapayapaan ng isip sa panahon ng iyong mga paglalakbay. At tingnan mo, alam kong pinuna ito ng ilang tao dahil sa panloob na disenyo nito. Sinasabi ng ilan na hindi ito ganun ka-practical, ngunit sa palagay ko ay maganda ang kanilang ginawa. Ngunit ito ay maaring isang napaka-subjective na bagay dahil kung ano ang nagtrabaho para sa iyo ay maaring hindi gumana para sa akin. Kaya bibigyan lang kita ng listahan ng mga feature at maaari kang mag-pay kung mabuti o masama ang mga ito. At narito ang bagay. Sa nababaluktot nitong mga option sa pag-upo, kakayahang magdagdag ng pangatlong hilera na upuan. Maaari mo itong baguhin mula sa 5 upuan patungo sa 7 upuan sa lalong madaling panahon na ginagawa itong napaka-practical para sa mga pamilya at sino mang naglalakbay kasama ang isang grupo ng mga tao. Nag-aalok ang split-folding rear seats ng iba't ibang configuration na ginagawang madali ang paglipat sa pagitan ng pagdadala ng mga pasahero at pag-iimbak ng kargamento. Tinitiyak ng versatility na ito na ang Tasman ay palaging practical at handa para sa anumang ibato mo dito. At maaari kang manatiling konektado at may control gamit ang cutting-edge infotainment system ng Tasman kasama ang mga feature nito sa tulong sa pagmamaneho. Ang malaki at mataas na resolution na touchscreen na interface ay ginagawang maayos ang pag-access sa navigation, entertainment, at mga setting ng sasakyan. Ginagawang concert hall ng malakas na audio system ang iyong cabin na naghahatid ng napakalinaw na tunog. And sa pamamagitan ng heads-up display na nagpapakita ng mahalagang information sa windshield, maaari mong panatilihin ang iyong mga mata sa kalsada habang nananatiling may kaalaman. Ngunit ang ilang mga tao ay nagsabi na ang interface ay hindi intuitive sa hitsura nito na nakakalungkot dahil ang Tasman ay binuo sa mga tech na tampok. Dito ko iniisip na ang lahat ng mga tampok ay magagamit, ngunit ngayon ano ang punto kung ang ibig sabihin nito ay mahirap gamitin. At sa ngayon kailangan lang nating panatilihing nakakross ang ating mga daliri at umaasa na hindi ito nananatili. Merong isang kislap ng pag-asa dahil maaring hindi ito ang katotohanan. Dahil ang bawat elemento ng interior ng Tasman ay ginawa na may kalidad na pagkakayari at pansin sa detalye. Mula sa meticulously stitched seams sa mga upuan hanggang sa katumpakan ng instrument panel, kitang-kita ang pagtutok sa kalidad. Ito ay may ambient lighting na nagpapaligo sa cabin sa isang calming glow na lumilikha ng isang pino at kaakit-akit na kapaligiran. Ang premium na leather upholstery ay nagbibigay ng sukdulang kaginhawahan, habang ang mga wood trim accent ay nagdaragdag ng kakaibang kagandahan. Itaas ang bawat biyahe gamit ang mga mararangyang touchpoint ng Tasman na higit pa sa paggana. At hindi lang iyon, ang bagay na ito ay magkakaroon ng suite ng mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho. At gaya ng nakikita mo, ang mga detalyeng ito ay higit pa sa aesthetic. Pinapaganda ng mga ito ang pangkalahatang pandaman na karanasan na ginagawang isang bagay ang iyong pang-araw-araw na pag-commute upang matikman. Ang interior design ng 2025 Kia Tasman ay isang maayos na timpla ng kaginhawahan, teknolohiya at versatility na nagtatakda ng bagong pamantayan sa industriya ng automotive. At kahit na mayroon itong mga kalamangan at kahinaan, ligtas nating masasabi na ang bagay na ito ay naghahatid sa lahat ng larangan na nag-aalok ng walang kaparis na pagpipino at pagbabago. Ito ay pinasadya para sa mga umaasa ng higit pa sa kanilang mga sasakyan. Ngunit ano ang masasabi natin tungkol sa labas? Pag-usapan natin ito, panlabas na disenyo. Bilang isang self-proclaimed na mahilig sa kotse, palagi akong nagbabantay sa mga pinakabago at pinakanatatanging bagay sa mundo ng automotive. At hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang 2025 Kia Tasman ay lubos na nabighani sa akin sa kanyang mapang-akit na panlabas na disenyo. Ang sasakyang ito ay ang ehemplo ng estilo at functionality na walang putol na pinaghalo ang makabagong teknolohiya sa walang hanggang kagandahan. Magsimula tayo sa mga makabagong sistema ng pag-iilaw ng Tasman. Nag-aalok ang Kia ng pagpipilian sa pagitan ng mga advanced na LED at high-intensity discharge headlight at hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang mga ito ay hindi ordinaryong mga ilaw. Ang LED na option ay nagbibigay ng isang pambihirang presko at nakatutok na sinag na naghahatid ng pambihirang visibility habang humihigop ng mas kaunting enerhiya at mas tumatagal kaysa sa traditional na mga halogen bulbs. Sa kabilang banda, ang HID system ay naglalabas ng maningning na liwanag na tumutugma sa liwanag ng araw na humahampas sa kadiliman tulad ng isang mainit na kutsilyo sa mantikilya.
Hindi lamang pinapahusay ng mga solusyong ito ang kaligtasan, ngunit nagbibigay din sila ng hindi maikakailang sopistikado at natatanging hitsura sa panlabas ng Tasman. Ngunit ito ay hindi lamang ang mga ilaw. Ang Tasman ay may aerodynamic na disenyo na may mga curve at contour na nagpapababa ng drag at nagpapataas ng stability na nagre-resulta sa isang karanasan sa pagmamaneho na parehong mahusay at kapanapanabik. Ang makinis, naka-streamline na hugis ng katawan na kinumpleto ng mga madiskarteng inilagay ng mga spoiler at air vent na dumadaloy sa daloy ng hangin nang walang putol sa paligid ng sasakyan, pinapalit ang turbulence at na-maximize ang fuel economy. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag nasa likod ka ng masamang batang ito, ang tumutugon na paghawak ay maghahangad sa iyo ng mga palikulikong kalsada at bukas na mga highway. Ang panlabas na pag-estilo ng Tasman ay kaakit-akit. Mula sa matapang at maskuladong ihawan sa harap hanggang sa malalawak na kurba ng mga panel ng katawan, ang bawat detalye ay nagpapakita ng pagiging sopistikado at modernidad. Ang wika ng disenyo ay isang perpektong timpla ng kontemporaryong likas na talino at walang hanggang kagandahan na kumukuha ng inspiration mula sa makinis, aerodynamic na silhouette ng mga high-performance na sports car, ang sculpted hood, ang magandang arched roofline, at ang prominenteng mga arko ng gulong ay lahat ay nakakatulong sa isang pakiramdam ng dalisay. Walang halong dynamism na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pagganap na nasa ilalim ng ibabaw. Ngunit ang Tasman ay hindi lamang isang magandang mukha. Nilagyan din ito ng KIA ng hanay ng mga option sa pagpapasadya upang matulungan kang ipahayag ang iyong natatanging estilo. Gusto mo ba ng convertible roof para tamasahin ang open-air freedom? Tapos na. Mas gusto ang mga tinted na bintana para sa makinis, mahiwagang hitsura at pinababang liwanag. Madali! Kailangang maghakot ng ilang karagdagang kagamitan na may mga rack sa bubong? Walang problema. Ang Tasman ay nagbibigay daan sa iyo na i-personalize ang iyong biyahe, na tinitiyak na ito ay sumasalamin sa iyong individual na personalidad at mga pangangailangan. Sa huli, ang 2025 KIA Tasman ay isang tunay na obra maestra sa mga gulong. Kaya kung ikaw ay nasa merkado para sa isang sasakyan na pinagsasama ang estilo, pagganap at kagalingan, ang Tasman ay dapat na nasa tuktok ng iyong listahan. Ngunit alam mo kung paano ito nangyayari. Kung gusto nilang maging pinakamahusay, hindi lang tungkol sa disenyo, di ba? May isang pangunahing bagay na mahalaga. Plataforma. Mula sa sandaling tumingin ka sa masamang batang ito, masasabi mong binuo ito upang harapin ang halos anumang lupain na iyong itatapon. At magagawa nito yon salamat sa isang pangunahing bagay. Ang frame, na ginawa mula sa mataas na lakas na bakal na hindi lamang matibay sa lahat ng paglabas, ngunit tumutulong din na panatilihing magaan at maliksi ang mga bagay sa kalsada. At ang mga panel ng katawan na yon, ang mga ito ay isang special na timpla ng aluminyo at pinagsama-samang mga materyales. Ang perpektong combo ng lakas at pagtitipid sa timbang. Ngayon pag-usapan natin ang sistema ng suspension. Ang adaptive setup na ito ay ang mga bagay na pinangarap ay ginawa, mga tao. Naglalakbay ka man sa highway o nasakop ang ilang masungit na backcountry, mabilis na nag-a-adjust ang Tasman suspension upang makapaghatid ng napakamalinis at kumpiyansa na biyahe. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang personal na super para sa iyong sasakyan. Ngunit hindi lang iyon. Ang itinaas na ground clearance ay nangangahulugan na maaari mong madaig ang mga hadlang ng madali. Kapag ang mga skid plate, lock diff, at tow hitch ay nagpapanatili sa iyo na protektado at handa para sa pakikipagsapalaran. Ang bagay na ito ay isang tunay na dalawahang banta, kasing komportable sa pavement gaya ng pagharap nito sa mga daanan. Ngunit ang Tasman ay hindi lamang tungkol sa brawn. May utak din ito. Nakatuon ang mga inhinyero ng Kia sa paggawa ng rig na ito ng madali upang mapanatili na may madaling pag-access sa mga pangunahing bahagi at mga advanced na diagnostic upang panatilihin kang nakakaalam. At pagdating sa kaligtasan, talagang nag-extra mile ang Kia. Ang Tasman ay puno ng mga child-friendly na feature tulad ng mga lock at ISOFIX anchor, kasama ang isang suite ng advanced na driver assistance technology upang bigyan ka at ang iyong pamilya ng karagdagang kapayapaan ng isip sa kalsada. Kaya't naghahanap ka man ng isang masungit na adventurer o isang mapagkakatiwalaang tagapaghatid ng pamilya, ang 2025 Kia Tasman ay nasasakop ka. Ang platform na ito ay ginawa upang tumagal, gumanap, at panatilihing protektado ka at ang iyong mga mahal sa buhay, saan man ang daan patungo. At narito ang kawili-wiling bahagi. Karamihan sa mga kumpanya ay pinupuno ang kanilang mga sasakyan ng tinatawag na functional at practical na mga tampok na hindi aktwal na nagsisilbi sa anumang layunin, at overprice ang kanilang mga track dahil sa mga karagdagang feature na ito. At sa totoo lang, sa palagay ko ay sapat na kami sa discarding yon. Pagod ka na ba nito? Kaya ano ang kinalaman nito sa Tasman? Aba, parang kinulit ito ni Kia at kabaligtaran ang ginagawa nila. Hayaan akong magpaliwanag. Price, hindi lang dumarating ang 2025 Kia Tasman.
Gumagawa ito ng engranding entrance na may tag ng presyo na kasing akit ng kapansin-pansing silhouette nito. Simula sa isang mataas na mapagkompetensyang $25,000. Ang Tasman ay nag-aalok ng magkakaibang hanay ng mga trim na angkop sa panlasa at budget ng bawat driver. Mula sa eco-friendly na model ang Green Line na inaasahang darating sa lalong madaling panahon, kasama ang whisper quiet na electric powertrain at kahanga-hangang fuel efficiency, hanggang sa kapanapan na big na GT variant na nagpapalabas ng raw power at sporty flair. Ang bawat trim ay isang natatanging timpla ng estilo at substance. Ngunit ang tunay na nagpapaiba sa Tasman ay ang pambihirang halaga nito. Sa isang mundo kung saan ang mga premium na feature ay kadalasang may kasamang mabigat na tag ng presyo, nagawa ng Kia na ipack ang kagandahang ito ng isang hanay ng mga advanced na teknolohiya at mga premium na amenities nang hindi sinisira ang bangko. Ang diskarte sa madiskarteng pagpepresyo na ito ay hindi lamang ginagawang naa-access ang Tasman sa isang mas malawak na demograpiko, ngunit inilalagay din nito ang Kia sa harap at gitna kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga abot-kayang track. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa muling pagbebenta ng halaga, ang banal na kopita para sa mga matalinong mamimili ng kotse. Bagamat hindi nakipagkompromiso ang Kia sa mga tuntunin ng pagiging maaasahan, at ang Kia ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang sa pagiging maaasahan sa nakalipas na dekada na binago ang reputation nito at naging isang malakas na katunggali sa mga matatag na tatak tulad ng Toyota at Honda. Ngunit huwag lamang kunin ang aking salita para dito. Tingnan lamang ang kanilang mga kahanga-hangang ranggo sa paunang pag-aaral ng kalidad at pagiging maaasahan ng JD. Power, kung saan patuloy na gumaganap ng mahusay ang Kia. Ang average na taunang gastos sa pag-ayos para sa mga modelo ng Kia ay humigit kumulang $474 na mas mababa kaysa sa average ng industriya na $652. Ipinapahiwatig nito na ang Kia ay hindi lamang maaasahan, ngunit mas abot kayang mapanatili. Sinusuportahan ng Kia ang pagiging maaasahan nito sa isa sa mga pinakamahusay na bagong warranty ng kotse sa industriya na nag-aalok ng 5 taong bumper-to-bumper na warranty at 10 taong powertrain warranty. Ang komprehensibong saklaw na ito ay sumasalamin sa tiwala ng Kia sa tibay at mahabang buhay ng mga sasakyan nito. Kaya isang tanong na lang ang natitira upang sagutin. Paano ito sasalansan laban sa competition? Competition sa kanyang kapansin-pansing disenyo, makabagong teknolohiya at walang kompromiso na pagganap, ang Tasman ay nakahanda upang madaig ang mga karibal nito at mag-ukit ng isang kilalang posisyon sa merkado. At alam ko kung ano ang iniisip mo. Walang kotse na perpekto. Tama ba? Bueno, ang Tasman, habang napakalapit, ay may puwang para sa ilang mga pagpipino. Ang isang lugar na maaring gumamit ng kaunting pagpapabuti ay ang kapasidad ng cargamento ng Tasman. Habang ang kotse ay nag-aalok ng sapat na espasyo para sa mga pasahero at kanilang mga ari-arian, ang isang maliit na dagdag na silid sa trunk ay higit pang magpapalakas sa versatility nito at makakaakit sa mga pamilya o sa mga may aktibong pamumuhay. Ngunit hindi lang iyon. Bagamat ang system ay puno ng mga feature at nag-aalok ng mga intuitive na control, maaring makita ng ilang user na ang interface ay maaring makinabang mula sa isang mas streamlined at tumutugon na disenyo. Kailangan itong ayusin. Ungkat ito ay nasa isang atsara, lalo na kapag iniisip mo ang tungkol sa competition. Kunin ang Ford Ranger. Halimbawa, isa ito sa mga pinakamahusay na track sa bagay na ito, at isa ito sa mga pangunahing selling point para sa Ford. Dagdag pa, ang Ranger ay napakahusay sa kanyang mga kakayahan sa paghila na gumagawa ng magaan na trabaho ng mabibigat na karga. Kaya karamihan sa mga tao na nangangailangan ng intuitive at prangka na karanasan higit pa sa kapangyarihan o versatility ng Tasman ay tiyak na pupunta sa Ranger. Ngunit iyon lang ang dulo ng iceberg dahil ang tunay na nagtatakda sa bagong dating na ito bukod sa iba pang mga tao ay ang kakayahan nitong pagsamahin ang pinakamahusay sa parehong mundo. Ang pagiging practical at affordability ng isang compact na kotse na may mga premium na feature at dynamics sa pagmamaneho na karaniwang nauugnay sa mga segment na mas mataas ang presyo. Ang natatanging pagpoposisyon na ito ay nagbibigay daan sa Tasman na umapela sa isang malawak na hanay ng mga mamimili mula sa mga batang professional sa lungsod na naghahanap ng isang nakaistilong at mahusay na pang-araw-araw na driver hanggang sa mga pamilya na naghahanap ng isang maraming nalalaman at mahusay na kagamitang sasakyan. Ngunit narito ang bagay. Merong ilang mga track na maaring gawin ang ilan sa mga bagay na ito ng kakaiba at ang ilan sa mga ito ay tulad ng Toyota Hilux. Bagamat ang Hilux ay hindi gaanong kayang makipagkompetensya sa Tasman sa mga tuntunin ng kahusayan ng gasolina, pinupuri ito para sa kanyang iconic na katigasan at affordability. At kung ano ang kulang sa Hilux, ang merkado ay nagbibigay ng Isuzu D-Max na nanalo ng puso sa kanyang kamangha-manghang kahusayan sa gasolina. Nagtipon sila ng mga tagahanga sa buong mundo para sa kanilang mga nagniningning na katangian
Kaya kailangan talagang labanan ng Kia ang mga higanting ito at gawin ang parehong bagay na ginawa nila sa pamamagitan ng pagbuo ng kamalayan na magagawa ng Tasman ang lahat ng ito sa isang balanseng paraan dahil iyon ang pangunahing selling point ng track na ito. Tingnan mo, kahit ang mga higante ay may mga kahinaan, maaaring gumamit ng spruce up ang Hilux sa comfort department upang matugunan ang mga hangarin ng modernong driver. Ang Ranger, sa kabila ng mga pag-unlad nito, ay madalas na natatalo dahil sa mas matarik na presyo nito na maaring nakakainis. Ang D-Max, bagamat mahusay, ay nakikipagpunyagi sa isang imahe ng tatak na hindi masyadong naklik sa lahat. Ang lahat ng mga track na ito ay masyadong nakatuon sa isang apela at ginawang mas mahina ang kanilang mga kahinaan. Yun ay baring ang pangunahing apela ng Tasman na ginagawa ang lahat ng mas mahusay kaysa sa karaniwan sa isang pakete. And sa aking opinion, iyon ay mas mahusay kaysa sa alinman sa kung ano ang inilalagay ng competition. Pero ano sa tingin mo? Ipaalam sa amin sa mga komento. Salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video.